Nagulat si Zephyr. Ang kanyang mga mata ay naging creepy. Nag-file ka ng annulment sa akin, wala pang 1 linggo. At nais mo nang maging fertile? Nagmamadali ka bang magkaroon ng anak para kay Marlon? Ibinaba ni Sarah ang kanyang ulo at hindi na nagsalita. Hindi siya kailanman naglakas ng loob na tumingin sa mata ng mga mata nito. Natatakot na makikita nito na siya ay nagsisinungaling. Nang makita ang kanyang pananahimik, biglang tumawa si Zephyr. Ang kanyang ngiti ay nagpakita ng pinakamakasarili at nakakapangilabot. Gaano nakatagal? Hindi ka makapaghintay na makaalis sa mga bisid ko at magbigay ng anak sa ibang tao? Sarah, ang galing mo. Nakatitig sa kanya si Sarah at muling sumakit ang kanyang tiyan. Ang sakit mula sa paghatak ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Malamang dahil siya ay malungkot, naguguluhan at nalulumbay, kaya't nakaramdam din ng kalungkutan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Piniga niyang kanyang mga labi, walang paliwanag o pagtutol, sinabing, "Natanong mo na ang gusto mong tanungin at nalaman mo na ang gusto mong malaman. Maaari ka na bang umalis sa daan? Gusto ko nang umuwi." Nakatitig si Zephyr sa kanya. Ang pagkainis sa mga mata nito ay unti-unting naging galit at sa wakas ay tinignan siya ng madilim at sinabing, "Napakalandi mo, mukhang labis na nabigo si Zephyr." Unti-unting binitawan siya, ang tono ay pantay. "Huwag mong isipin na meron kang labis na alindog, isa ka lamang babae. Tsak na may dahilan kung bakit ang presidente ng isang kumpanya ay humahabol sa isang may asawa na tulad mo. Sa tingin mo ba ay makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan si Marlon? Natatakot ako na sa huli, ikaw ay malulunod ng walang natitirang bakas." Siguro ay naiinis si Zephyr ngayon, hindi ba? Naramdaman ni Sarah na nagsasalita nito nang hindi nag-iisip. Sa katunayan, hindi pa naisip ni Sarah kung anong gagawin kay Marlon Alba. Ayaw lang niyang balik-balikan pa siya ni Zephyr, kaya ginagamit niya si Marlon Alba para lumayo ito. Sa huli, ngumisi na lang siya. "Salamat sa paalala, Mr. De Vera." Pagkatapos noon, itinulak niyang braso nito at umalis sa koridor. Nagbagong mukha ni Zephyr. "Sarah!" Isang malakas na puwersa ang humawak sa kanyang kamay. Nagulat siya at nahulog muli sa mga bisig ni Zephyr. Bago pa siya makapag-react, yumakap to sa kanya at hinalikan siya. Hindi lang siya hinalikan. Pinisil din nito ang kanyang puta na may pagnanasa. Sa isang iglap, napapahiya si Sarah dahil parang nais na siyang himurin ng lalaki na parang ice cream. Ang kamay nito ay pumasok sa ilalim ng kanyang palda. "Huwag!" Nagpanik siya at tinulak ito. Kinagat ni Zephyr ang kanyang pulang mga labi at ang mabigat na paghinga nito ay kumalat sa kanyang leeg. "Huwag kang makipag-ugnayan sa kanya. Bigyan mo ko ng anak at ibibigay ko sa iyong lahat." Mahigpit siyang niyakap ni Zephyr at ang panganib ay nasa ilalim ng kanyang palda na parang handa siyang sakupin sa anumang oras. Labis ang takot ni Sarah at nagpanik na itinulak ang kamay ni Zephyr. "Sabi ko na hindi. Itong koridor ng ospital at ang lalaking ito'y gumagawa ng malaswa dito." Ngunit hindi nakinig si Zephyr at ang kanyang palad ay pinilit na pumasok sa kanyang damit at piniga siya ng mahigpit. Gusto nitong sumuko siya. Ginamit nitong lahat ng paraan para mapasuko siya. Ang kanyang manipis na mga labi ay nakadikit sa kanya. Hinalikan siya ng sobrang tindi na hindi niya mapigilan ang mahinang pag-ungol. Hindi. Ang mga kamay nito ay nagwawala sa loob ng kanyang damit at siya ay parang nasa dalawang magkaibang mundo. Ngunit hindi siya pumayag na madala siya nito. Matangay. Kaya patuloy na itinulak niya ito palayo. "Pakawalan mo ko. Maging masunurin ka, asawa ko." Pinaamo siya ni Zephyr at ang halik nito sa kanyang pisngi mainit at hindi mapigilan. "Umuwi ka mamaya kasama ko, okay?" Sabi ko ng ayaw ko. Nagalit siya at tinulak ito ng may galit. "Hiwalay na tayo. Maaari tayo magpakasal ulit basta't sumunod ka sa akin." Hawak ni Zephyr ang kanyang mukha at tinalikan siya ng malalim. "Sabi ko ayaw ko." Ang kanyang boses ay nagpipigil ng hikbi. "Zephyr, pakawalan mo ko. Pinagsasamantalahan mo na ako." Umiiyak siyang muli. Narinig ni Zephyr ang pag-iyak ni Sarah mula sa likuran at tila siya'y sinuntok at sumakit ang kanyang puso. Hindi siya kumilos. Hinawakan lamang niya ito at sinabi ng mahina, "Hindi tayo maghihiwalay. Maghihiwalay tayo." Biglang umiyak si Sarah at ininda ang kanyang mga paa. "Nagkasundo tayo maghihiwalay." "Hindi." Pinisil itong kanyang baba, malamig ang kanyang muka. "Hindi ko pinapayagang makasama ka ng ibang mga lalaki. Hindi ako makikinig sa'yo." Tumutol siya ng matigas. Ang kanyang anyo ay parang kaawa-awang walang magawa. Tinutukan ni Zephyr ng tingin ng kanyang nag-aalalang muka at sinabi na may otoritibong tono, "Inaasahan ko lang na alam mo,
Hindi ako nakikiusap sa'yo. Kung sa tingin mo'y kaya na akong labanan ng iyong pamilya o ni Marlon Alba, subukan mo. Matapos itong sabihin, binitawan siya nito at lumabas. Iniwan lamang isang mapanlikhang pangungusap. Pupuntahan kita bukas sa Cavite para sunduin ka at iuwi sa bahay natin. Kinagat na lang ni Sarah ang kanyang labi at patuloy na umiyak. Alam niya si Jeffrey isang tao na tumutupad sa kanyang mga sinasabi. Kung sinabi nito, gagawin nito. Lumabas si Zephyr mula sa ospital at ang lungkot sa kanyang puso hindi na naglalaho. Sumakay siya sa sakyan. Nanigarilyo at tumawag kay Vincent Alba. Nasaan ka? May negosyo akong nais i-propose sa'yo. Ano ang negosyo? Tanong nito sa kabilang linya. Sumagot siya. Hindi ba pangit ang takbo ng iyong bagong proyekto sa Quebec? Maaari kitang tulungan sa problemang ito. Pero may kondisyon ako. Sabihin mong kondisyon, Mr. De Vera. Ilipat mo si Marlon upang mapangasiwa sa proyektong ito. Ganon lang kasimple. Bahagyang nagulat si Vincent sa kanya. Tumango si Zephyr. Malamig ang kanyang mga mata. Oo, ganon lang kasimple. Sa ganitong paraan kahit na makapasok si Sarah sa Royal Group upang makapag-aral kasama si Amor Sanchez. Wala na doon ang lalaking yun. Hindi na siya mapapraning na araw-araw magkasama ang dalawa. Basta't wala si Marlon sa bansa, wala silang pagkakataong magkita. Okay, agad na tinanggap ni Vincent ang kondisyon niya. Matapos ang kalahating oras, lumabas si Sarah mula sa ospital. Tila umiyak siya at pula ang kanyang mga mata. Nakatayo si Zephyr sa sasakyan at pinagmamasdan siya. Hindi siya sumakay ng taxi, kundi dahan-dahan na lumabas sa ospital at umupo sa isang kahoy na upuan sa tabi ng kalsada. Nakatitig siya sa mga sasakyan sa kalsada na para bang wala sa kanyang sarili. Nakatitig si Zephyr sa kanya mula sa sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang cellphone ni Zephyr. Si Marlon Alban tumatawag. Medyo malamig ang kanyang tono. Zephyr De Vera, may problema ka ba sa akin? Gusto ni Sarah na makipaghiwalay sa'yo kaya ginamit mong iyong kapangyarihan para ilipat ako sa Quebec? Huwag kang lumapit sa aking asawa. Nakatutok pa rin ang mga mata ni Zephyr kay Sarah. Ngunit malamig ang kanyang tono habang nakikipag-usap kay Marlon. Ngumiti si Marlon. Sa palagay mo ba, kung mawala ako, hindi ka nahihiwalayan ng asawa mo? Isang bagay ito sa pagitan naming mag-asawa at wala itong kinalaman sa'yo. Inilapag ni Zephyr ang sigarilyo sa kanyang kamay at dahan-dahang sinabi, huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang iyong mga hangarin. Muli kang lumapit sa aking asawa at tsak na may dahilan ka. Binasbasan kita, huwag mo na siyang lapitan ulit. Kung hindi pagbabayaran mo to. Matapos sabihin yon, ibinaba ni Zephyr ang telepono. Matapos masolusyonan ang isang problema, nakaramdam siya ng higit na ginhawa. Si Sarah sa harap ay tila naging abala at tumayo at naglakad pasulong. Tahimik na sumunod si Zephyr sa kanya sa sasakyan. Hindi siya umaalis hanggang sa makabalik ito sa Cavite at makapasok sa bahay ng ligtas. Pumasok si Sarah sa bahay at narinig ang kanyang ama na nakaupo sa sofa at umuubo. Nagulat siya at mabilis na lumapit upang tanungin. Pa, ano nangyari sa'yo? Hindi pa ba gumagaling ang iyong ubo? Sa tingin ko dahil sa malamig na panahon lately, bumalik ang aking ubo. Ayos lang ako anak. Pinaikot ni Rogelio ang kanyang ulo at ngumiti kay Sarah. Ngumisi si Sarah sa kanyang mukha at sinabing, Pa, kung hindi ka maayos, dapat ka magpatingin sa doktor agad. Naintindihan mo? Alam ko, nang makita ang kanyang mga pulang mata, hinawakan ni Rogelio ang kanyang malamig na kamay. Bakit ang lamig na mga kamay mo? Pula rin ang mga mata mo. Anong nangyari? Nang sabihin niyo ng kanyang ama, halos umiyak na naman siya. Humikbi siya, tumalikod at nagsabing, ayos lang ako. Hinila siya ng kanyang ama pabalik. Kung ayos ka lang, bakit ka umiiyak? Ano nangyayari sa'yo? Bumulong siya sa ama. Pa, tumanggi si Zephyr na makipaghiwalay sa akin. Ano? Sabi niya sa akin ngayon na pupunta siya dito para sunduin ako bukas. Tumanggi siyang makipaghiwalay? Puno ng luhang boses niya. Bakit kaya niya ginagawa yun? Tumingin si Rogelio sa kanyang anak na may galit na mga mata. Sarah, sabihin mo sa akin kung anong iniisip mo. Gusto mo pa bang makasama siya? Umiling siya. Ayaw ko na, papa. Tumango si Rogelio at pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang tissue. Anak, umakit ka na't magpahinga. Pupunta ako sa kanya ng personal. Gusto kong itanong kung bakit ayaw niyang makipaghiwalay sa'yo. Pa, natatakot siya na mag-away si na Rogelio at Zephyr. Hindi magkasundong mga to at ayaw niyang pumunta ang kanyang ama doon. Huwag kang pumunta, Sarah. Huwag kang matakot. Pupunta si papa para ipaglaban ka. Inalis ni Rogelio ang kanyang kamay. Huwag kang pumunta. Pinigilan siya ni Sarah. Bigla sumakit ang kanyang tiyan. Nagsalita siya. Masakit.
Akala ni Rogelio ay aksidente siyang nasaktan kaya't lumingon to upang suriin siya. Anak, nasaktan ka ba ni Papa? Hindi po. Hawak niyang kanyang tiyan at nagsalita ng umiyak. Buntis ako. Nagulat si Rogelio. Ang batay anak ni Zephyr? Opo, tumango siya habang tumutulong mga luha sa kanyang muka. Pa, huwag kang pupunta sa kanya. Natatakot ako na masasaktan ka niya. Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko sa mundong ito at kailangan mo maging lolo ng anak ko. Huwag kang pumunta sa kanya. Sige, hindi na pupunta si Papa sa kanya. Umupo si Rogelio upang aliwin siya nang marinig na siya ay buntis. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad na buntis ka? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Umiyak siya na hindi maampat ang luha. Tumingin si Rogelio sa kanyang mukha na puno ng halo-halong damdamin. Marami siyang nais sabihin ngunit hindi niya alam kung paano to ipapahayag. Sa huli hindi pa rin sinabi ni Rogelio tungkol kay Brandon De Vera. Matapos mag-isip sinabi niya kay Sarah, Anak, dadalhin kita sa ibang bansa. Maninirahan tayo sa ibang bansa at hindi na babalik dito. Nagtaka si Sarah sa ama. Maninirahan sa ibang bansa? Oo, nagpasya si Rogelio. Oo, minsan sinabi sa akin ng iyong ina na siya ay Amerikana. Magtatagumpay tayo kung saan nanirahan ng iyong ina at hindi na babalik ulit. Handang isakripisyo ni Rogelio ang lahat dito. Ang tanging hangad niya ay makaalis ang kanyang anak sa pagkontrol at makamit ang mapayapa at masayang buhay. Tumango siya. Sige, punong-puno ng mga puwersa ni Zephyr ang Pilipinas. Kung nais niyang tuluyang makatakas sa lalaki, kailangan lang nilang manirahan sa ibang bansa. Sinabi ni Rogelio, Anak, maghintay ka ng ilang araw. Hintayin mong ayusin ni Papa ang mga bahagi ng Lizaga Group at aalis tayo. Pagkatapos kumakuha ang pera, kinakailangan ng pera para manirahan sa ibang bansa. Plano ni Rogelio at dalhin ang pera kasamang kanyang anak. Nag-isip siya sandali at inutusan si Sarah. Anak, huwag kang makipag-away kay Zephyr sa mga susunod na araw. Mamuhay ka ng maayos sa kanya sa loob ng ilang araw. Kapag natapos na ni Papa ang lahat, aalis tayo agad. Sige, pumayag siya sa suwestyon ng ama. Kinabukasan talagang pumunta si Zephyr sa Cavite upang sunduin si Sarah. Bumaba siya mula sa bugati ng sasakyan, nakasuot ng itim na suit at ang kanyang gwapong mukha ay mukhang mas marangal at misteryoso sa liwanag ng paglubog ng araw. Pumasok siya sa villa. Naisip na harapin niya ang galit ni Rogelio at ang pag-iyak ni Sarah. Ngayon ngunit hindi, wala si Rogelio sa bahay at si Sarah kumakain ng sopa sa dining room. Pumasok siya sa dining room. Magaan ang kanyang mga hakbang ngunit puno ng otoridad. Nasaan ang iyong ama? Nais lang niyang makipag-usap kay Rogelio tungkol dito. Maaaring makapagbigay siya sa kanya ng mas maraming proyekto o karagdagang pamumuhunan sa anumang kaso. Hindi niya papayagang makipaghiwalay ang anak nito. Si Sari kanya lamang. Walang ibang magmamay-ari dito kung hindi siya. Pumunta ang tatay ko upang bisitahin ang lola ko. Hindi magandang kondisyon niya nitong mga nakaraang araw, sagot ni Sarah sa kanya. Medyo naguluhan si Zephyr sa kanyang masunurin na ugali. Napakalaki ng gulong ginawa niya kahapon, bakit hindi ito maligalig ngayon? Parang may kakaiba. Umupo si Zephyr sa harap nito, niyayakap ang babae. Tinitingnan ang kanyang maputing mukha at sinabing, Narinig mo ba na mabuti ang sinabi ko sa iyo kahapon? Yumakap si Sarah sa kanya at tumango ng walang pag-aaway. Ito ang Sarang kilala niya noon pa man. Masunurin, mabait. Sang-ayon ka ba? Uwi na tayo sa bahay natin? Tumango ito. Halos hindi makapaniwala si Zephyr sa kanyang nakikita. Bakit ka biglang naging masunurin ka ngayon? Hindi ka naman namin kayang labanan, malungkot ang mukha na sagot ni Sarah. Ngumiti si Zephyr sa kanya, tinasang kamay at tinagod ang kanyang muting mukha. Sumunod ka lang sa akin, aalagaan kita ng mabuti. Walang sinabi si Sarah sa lalaki. Sinabi pa ni Zephyr, naayos mo na bang mga bagahe mo? Gusto mo bang magpadala ko ng tao dito para tulungan ka mag-empake? Umiling siya. Tinitingnan ito at sinasabing isa-isa. Hindi ako sasama sa iyo ngayon. Bakit? Nagdilim ang mukha ni Zephyr. Hindi mo pa naaayos si Marie Chris. Sabi niya sa isang inis na tono. Sinabi ko na sa iyo, ipapadala ko siya sa Amerika pagkatapos ng Valentine's. Kung ganun, palayasin mo siya at ibalik ako. Ayaw ko makita siya sa villa. Sinalubong niyang tingin nito at sinabing may galit. Kung hindi mo siya palalayasin, hindi ako babalik. Ngumiti si Zephyr sa kanya. Bakit ka pa nagkakaroon ng pambatang tantrums? Sinabihan mo kung bumalik sa'yo at pumayag na ako ngayon. Dapat mo tuparin ang pangako mo. Sino nakakaalam kung hindi mo yun gagawin? Hindi ako uuwi. Ayaw ko makita siya tuwing gumigising ako sa umaga. Bahagyang nakangiti si Zephyr at niyakap siya. Huwag ka nang magalit, okay? Hindi tumanggi si Sarah sa yakap niya. Yumakap nito sa kanyang mga bisig.
Nilalarong kanyang buhok doon at nagsabing, sa anumang kaso kapag umalis siya, babalik ako. Nang makita siyang ganito kamasunurin, uminit ang puso ni Zephyr at tinignan siya sa mga mata. Seryoso ka ba? Kapag umalis siya, babalik ka? Oo. Mabilis na pumayag si Sarah. Bihira siyang maging masunurin. Medyo natuwa si Zephyr. Hinalikan niyang ulo ni Sarah saka pinisilpis silang braso nito. Sige, pagkatapos ng Valentine's, babalikan kita kapag nakaalis na siya. Okay, kumakain ka na ba? Gusto mo bang kumain? Tanong niya sa lalaki at inutusan ng katulong na kunin ng mga pagkain at kutsara. Bagamat nakaramdam ng kakaiba si Zephyr, hindi niya ito masyadong pinansin. Sa anumang kaso hanggat nasa bansa pa si Sarah, may paraan si Zephyr na mahanap siya. Ngumiti si Zephyr sa kanya at inaya siyang kumain. Hindi pa ako kumakain. Sabayan mo ko. Sige, naglagay si Sarah ng pagkain para sa kanya. Hindi pa siya naging ganito kamaamo sa mahabang panahon. Tumingin si Zephyr sa kanya ng malalim, ngumiti at nagsabing, ikaw ang pinaka-cute kapag ganyan ang itsura mo. Ngumiti na may pang-aakit si Sarah. Matapos ang hapunan, pinabilis ni Sarah ang kanyang pag-alis. Hindi natuwa si Zephyr tungkol dito. Parang tinataboy siya ng babae. Hawak niyang kamay ni Sarah at sinabing, kakakain ko lang at pinapaalis mo ko kaagad. Napahinto si Sarah, hindi naglalakas ng loob na bawiin ang kanyang kamay. Ngumiti siya at sinabing, alam kong pagod na pagod ka sa trabaho buong araw at gusto kong makauwi ka at makapagpahinga. Gusto kong makasama ka na mas matagal. Ngumiti si Zephyr sa kanya nang sabihin yon. Mag-usap tayo. Anong gusto mong pag-usapan? Yung modelong nagputol ng mga damit mo kahapon ay kinuha na ng pulis. Oo nga. Tumango siya. Sinabi niya. Simula ngayon, wala nang kumpanya na may pangalang Empress sa Pilipinas. Totoo nga, naayos na nitong kumpanya na yon. Naipasara na gaya ng kanilang inaasahan. Walang masabi si Sarah at patuloy lang na tumango. Oo nga. Hindi ka ba magpapasalamat? Hinila siya ni Zephyr, niyayakap ang kanyang bewang at pinilit siyang tumingin dito. Tigas na tigas ang katawan niya, ngunit hindi siya naglakas loob na itulak ito palayo. Tinitigan niyang mga mata nito at sinabi ng mahina, salamat. Tinuro ni Zephyr ang kanyang pisngi at sinabing, ganito ka dapat magpasalamat. Humihiling to ng halik mula sa kanya. Kakatapos lang nating magkasundo tapos ganito ka na naman sa akin? Nakanguso niyang sabi subalit hindi niya ito itinulak. Masasanay ka rin. Kasi lagi na lang akong ganito sa'yo. Hinawakan itong kanyang mukha at tinalikan siya ng direkta sa labi. Napatingkayat si Sarah at parang hindi siya makahinga. Nagtaas siya ng kamay at tinulak ang balikat ni Zephyr. Okay na. Hindi na ako makahinga. Binitawan siya ni Zephyr na masaya. Ang mukha nito ay larawan ng ligaya. Magsasama tayo mula ngayon. Laging magkakasama at hindi na tayo maghihiwalay na muli. Tumango si Sarah, tanda ng pagsang-ayon. Bigla siyang naging napakamaamo. Parang nawalang lahat ng kanyang pagiging pasaway. Medyo natuwa si Zephyr, ngunit may konting kalungkutan din. Natatakot na baka lahat ng ito ay isang ilusyon. Kaya hinawakan niya ang maliit na mukha ni Sarah at nagtanong, hindi mo ba ako lolokohin? Napahinto si Sarah. Medyo tumigas ang kanyang katawan at pinilit ang isang ngiti. Anong dapat kong ikaloko sa'yo? Niloko mo ko para makasama ako at pagkatapos ay bigla kang nawala. Tumingin si Zephyr sa kanyang mga mata. Tila sinusubukang alamin ang emosyon sa kanyang tunay na damdamin. Natakot si Sarah nang makita nitong anuman, kaya niyakap niya si Zephyr na mahigpit at sinabi na may lungkot. Palagi ka nag-aalala sa ibang mga babae, nasaktan ng puso ko. Marami na ako nakuhang pasakit mula sa'yo. Niyakap niya ito ng mahigpit at kinagat ang dibdib ng lalaki. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, kakagatin kita. Kinagat ni Sarah sa dibdib si Zephyr. Ngunit hindi nagalit si Zephyr sa kanya. Sa halip ngumiti ito ng masaya. Sige, kakagatin din kita. Nagkulitan ng dalawa ng kaunti bago pumayag si Zephyr na umalis. Bago umalis, sinabi niya sa asawa, kung kailangan ng iyong ama ng iba pa, sabihin mo sa akin at gagawin kong lahat para matugunan siya. Gusto niyang mapasaya si Rogelio. Iniling ni Sarah ang kanyang ulo. Hindi, wala namang naisang papa ko. Palagi niya sinasabi kamakailan na pagod na siya. Gusto na niya magretiro at mamuhay ng payapa. Okay rin ang magretiro. Kapag nagkaroon tayo ng anak, maaari nating hilingin sa kanya na tumulong sa pag-aalaga nito. Ngumiti si Zephyr sa kanya. Napatigil si Sarah at hindi na makatawa. Anong nangyayari? Ayaw mo bang magkaroon ng anak? O gusto mo lang magkaroon ng anak para kay Marlon? Tumaas ang tono ni Zephyr. Labi siyang nag-alala sa nangyari kahapon.
Pumunta si Sarah sa ospital para magpa-check up para sa infertility upang makapagbigay ng anak para kay Marlon Alba. Natakot si Sarah na madami si Marlon, kaya mabilis niyang sinabi, "Hindi, ayaw ko magbigay ng anak para sa kanya. Mas mabuti pang panindigan mong iyong pangako." Tumingin si Zephyr sa kanyang muka. Naiintindihan ko. Nangumiti siya para siyang kaakit-akit na pulang mansanas. Partikular na nagustuhan ni Zephyr ang kanyang mga ngiti at hinaplos ang kanyang ulo. "Pumasok ka na't magpahinga. Uuwi na ako at babalik bukas upang makita ka." "Ah, pupunta ka dito para makita ako bukas?" Naguluhan si Sarah sa sinabi ni Zephyr, tumangong lalaki. "Siyempre, nagkasundo na tayo ngayon. Kailangan kitang bantayan. Baka kasi may ibang kumuha sa'yo." Medyo pilit ang ngiti niya na ibinigay dito. Tumango siya pero sa loob-loob ay may pag-aatras siya. Parang ang hirap takasan ng taong ito. Umuwi na si Zephyr sa kanilang villa. Tahimik na naglakad si Sarah pabalik sa villa at umupo sa sofa at malalim na nag-isip. Nang gabing iyon, umuwi si Rogelio at tinanong niya ito, "Papa, kamusta si Lola?" Pareho pa rin. Hindi makontrol ang presyon ng dugo at kanyang sugat. Kailangan na niyang mamuhay sa nursing home. Tumugon si Rogelio sa anak. Napabuntong hininga siya sa narinig. Nagsalitang muli si Rogelio. "Nakausap ko si Marlon sa telepono kaninang hapon at nalaman kong nailipat siya sa Quebec." Nagtaka si Sarah sa narinig. "Si Zephyr bang gumawa nito?" "Oo, nakaramdam siya ng kaunting pagkakonsensya. Marahil dahil muli silang nakita ni Marlon kaya ito pinatapon sa ibang bansa. Ang Quebec ay maliit na bansa lamang, ngunit napakalayo." Sinabi ni Rogelio sa kanya. "Sinabi ko sa kanya na plano nating mamuhay sa Amerika. Nakasuporta siya sa atin at sinabing makakatulong siya sa paghahanda ng helicopter kapag dumating ng panahon. Kapag nandun na tayo, maaari ka magtrabaho sa headquarters ng Royal Group." Natuwa si Sarah. Sa ganitong paraan, magagawa niyang kanyang gusto at makakatakas pa siya sa possessive niyang asawa. Mahal niya ito, pero punong-puno na siya. Pagod na pagod ng kanyang puso sa pananakit nito sa kanyang damdamin. Sobrang saya ng puso ni Sarah. Tumango siya at nagwika. Kung may pagkakataon, dapat kong pasalamatan si Marlon. May pagkakataon naman, sabi niya, marahil sa loob ng 1 taon o higit pa, makakasunod siya sa Amerika at doon tayo makikita-kitang muli. Habang nakikinig siya sa mga sinasabi ng kanyang ama, alam ni Sarah na masyadong magkasundo sina Marlon at Rogelio, subalit hindi yun sapat para gustuhin niya si Marlon. Kinabukasan nagtatrabaho si Sarah sa studio nang dumiting si Zephyr. Napakulot ang noon ni Rebecca na makita ito at gusto sana niyang itaboy paalis. Kinausap niya si Zephyr sa Royal Building ilang araw nang nakakalipas at labis ang kanyang galit dito. Ngunit pinigilan siya ni Sarah. "Bes, wag na. Ano nangyayari sa'yo, Bes? Hindi pa kayo hiwalay na? Bakit mo pa siya pinoprotektahan?" Hindi maintindihan ni Rebecca ito't para na siyang naiirita. Hinila siya ng kaibigan sa tabi at sinabing, "Bes, wag mo nang isipin yun. Ano man ang nangyari sa akin kamakailan, dapat mong ipagwalang bahala yun. Sasabihin ko sa iyong lahat sa ibang pagkakataon. Kapag nakarating na siya sa ibang basang ligtas." Sasabihin niya na yun kay Rebecca. Tumingin si Rebecca sa kanyang mukha at tila naintindihan nito ang mga mata ni Sarah. Wala na siyang sinabi at bumalik sa kanyang gawain. Naglakad siya pabalik sa waiting area. Humarap kay Zephyr at ngumiti sa lalaki. "Bakit ka nandito ng maaga? 2:00 pa lang ha. Umuwi ako kagad pagkatapos sa trabaho." Tumayo si Zephyr mula sa sofa na may eleganteng postura. "Anong sinabi sa'yo ni Rebecca kanina? Sinigawan ba ako? Galit ba siya sa akin?" "Well, siyang mabuting kaibigan ko, kaya medyo galit siya sa ginawa mo, pero ipinaliwanag ko na sa kanyang lahat. Sinabi ko na mabait ka sa akin, pero mga hindi lang tayo pagkakaintindihan." Dinala niyang lalaki sa kanyang opisina. Pagpasok sa opisina, niyakap siya ni Zephyr mula sa likuran. Nagtaka siya, medyo tumigas ang kanyang katawan. "Anong ginagawa mo? Ito'y opisina ko. Baka may makakita sa atin dito. Nakababa ang kortina, anong kinatatakutan mo?" Mahigpit na niyakap ni Zephyr ang kanyang bewang, ang manipis nitong labi nakadikit sa kanyang tenga, at medyo mabigat ang kanyang paghinga. "Nung nakaraan sa inyong bahay, gusto kitang halikan." Natakot si Sarah at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Itinaas ang kanyang kamay para itulak to. "Huwag dito. Oras ng trabaho ngayon. Abala ako. Huwag ka masyadong maharot. Matagal na kasi kitang hindi nakakasama, nakakayakap, nakakaulayaw." Idinikit nito sa kanyang init ng katawan nito na nakabukol sa kanyang likuran. Hindi niya maaring basta na lang itulak ang lalaki. Dapat ay maging masunurin pa rin siya dito, kahit ayaw niya. "Alam mo namang hindi pa kita gaanong napapatawad. Dapat napatawad na kita ng lubusan bago natin gawin ang bagay na gusto mo." Ano kayang mangyayari sa ginagawang pagpapanggap ni Sarah kay Zephyr?
Magawa kaya nila ng kanyang ama ang plano na pagtakas kay Zephyr? Paano kaya kung malaman ni Zephyr ang plano ng mag-ama? Ano ang gagawin niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.